Mga kanayon, yan na nga po. Ito po yung kinuha namin kaninang ugbos ng galyang dun po sa baba. Kaya nga po, kung sa probinsya kayo, kung mahigos kayo Sipag. masipag kayo Kung masipag kayo maghanap ng mga mabuhay pang-ulam. dito. Andito nga ako ngayon sa Barangay Santa Ana. Dumayo na naman nga ako dito para maghanap ng makakain. Busing! For today's video, isang panibagong kwento na naman ang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw. Kasama ko pala ngayon si Ninyo at saka si Joshua. Andito nga kami sa may bakilid nila Ninyo. Ayan, yun ako kasi. Dahil nanguha nga kami ng Ugbos Palawan or Galyang kung tawagin. Dito kasi sa may bakilid nila Ninyo ay maraming tanim na Palawan or Galyang. Nakwento kasi sa akin ni Ninyo na masarap daw itong sabawan. At lalagyan lang daw ng paasin. Hindi ko nga alam na kinakain pala talaga ito. Alam ko lang talaga ay ang tayod lang ang kinakain nito. Sabi ko nga masubukan niya at matikman ko naman. Medyo mahirap nga rin ang paghahanap pala nitong mga ugbos ng Palawan or Galyang. Kaya for the sugro talaga kami mga busi. Si Ninyo talaga ang expert sa paghahanap ng mga ugbos ng Palawan or Galyang. Kami ni Joshua ay sunod lang talaga kay Ninyo sa paghahanap. Medyo malawak nga rin yung tanim nilang ditong mga Palawan. Napapalibutan nga rito ng mga puno ng kawayan. Mainam nga rin na palangga sa init ng araw. Itong si Ninyo nga ay medyo marami na ang nakuha. Yun nga guys, lunubong nga ang aking sinilas. Kanina. Lumubog. Ako na yung nakuha mo. Yung tsinelas pala ni Ninyo ay lumubog dito sa may puti. Medyo malalim nga ang pagkakalubog. Kaya kinakapa niya ng kanyang kamay para makuha ito. Kung makuha na nga niya ay naghanap na uli siya ng mga ugbos ng Palawan or Galyang. Umiwalay na nga sa amin si Joshua kasi nga naghanap rin siya ng ugbos ng Palawan or Galyang. Mga kanayon, ito nga yung ugbos ng Palawan. Galyang. Yan. Medyo madami na po yan. Kaso, Ugbos ng Palawan or Galyang. Yan. Kay Ninyo nga ako sumusunod kasi nga mas expert siya sa pangunguha. Hindi nga namin namalayan na marami na rin pala ang nakuha namin. Ito nga at nakakuha pa si Ninyo kaya nadagdagan pa itong mga nakuha namin. Mainam lang nga rin ito para marami ang maiulam namin ngayon. Wala talaga akong idea kung ano talaga ang lasa nitong ugbos ng Palawan or Galyang. First time ko rin talaga na magluto nito ngayon. Kaya mga busing panoorin nyo itong video ito hanggang sa matapos para malaman nyo rin kung paano ko ito lulutuin. Nauna na nga kami umakyat ni Ninyo pataas. Susunod na nga rin lang daw si Joshua. At ayun nga dumating na si Joshua at may nakuha rin siya. Parang dumami nga at nadagdagan pa ang mga nakuha namin ni Ninyo. Bali nanguha rin pala kami ng mga pili. Marami kasi ang nikit sa may likod bahay nila Ninyo kaya umakyat si Joshua. Pandagdag rin ito para sa pang-ulam namin mamaya. Hinugasan nga muna namin ito bago banlian ng mainit na tubig para nga naman mas malinis. At sunod nga namin hinugasan itong mga ugbos ng Palawan or Galyang. Isa-isa nga ni Joshua hugasan itong mga nakuha namin mga ugbos para nga naman 100% na malinis talaga. Sa mga followers ko pala na mga nasa malayong lugar, meron din ba nito sa inyo? At kung meron ito sa inyo, kinakain nyo rin ba mga busing? Kung kinakain to sa inyo, anong pagkakaluto ba ang ginagawa nyo? Paki-comment naman po sa baba mga busing para alam ko rin. Paki-comment na rin kung saan nakakarating na itong mga videos ko. At para sa mga susunod ko mga videos at may shoutout ko rin kayo. Nagamak na pala si Ninyo ng mga panggatong. At mukhang sinipag pa nga at nagwalis pa itong si Ninyo. Talaga ba naman SK? Totoo ba yan? Pero dahil sa kasipagan mo ay bibigyan kita ng 100. Hindi pera ha. Grado lang SK. Ikaw naman. Inumpisa na nga ni Joshua na hiwain itong mga ugbos ng Palawan or Galyang kung tawagin. At habang ako naman ay nagtitimpla ng kape. Nagrereklamo na kasi si Joshua gusto daw niya magkape. Siyempre ang bossing you for the timpla naman. Nauna pa nga akong humigop ng kape sa kanila. At ito na pala ang mga nahiwa ni Joshua. Medyo marami-rami na nga rin itong mga nahiwa niya. Pagkatapos nga niyang hiwain ito, iaalisan pa raw namin ito ng mga sapot. Kukunin natin yung sapot daw sabi niya. Sa pag-aalis nga ng mga sapot ay ginagamitan namin ito ng mga tingting. Mga bossing, hindi yan sapot na gagambaha. May parang sapot kasi na lumalabas sa mga tangkay ng ugbos ng Palawan or Galyang. Mabuti na nga lang at dumating na ito si Madam Carmela. At nadagdagan na rin yung makakatuwang namin sa pagluluto ngayon. Na yung tagapaypay ng inamak ni Ninyo. Si Ninyo kasi ay naghanap pa ng manok na kakatayin. Mainit na pala yung kawali kaya maglalagay na nga pala ako dito ng mantika. At ang una ko palang lulutuin, syempre ang ugbos Palawan or Galyang. Igigisa lang nga namin to at lalagay namin ng sardinas. Dahil mainit na nga yung mantika ay maglalagay na nga ako ng bawang at sibuyas. Sasabayin ko na nga itong ilagay at para maigisa ko na itong dalawa, minekos-mekos ko nga lang ito ng kaunti. Aantayin ko lang ito na mag-golden brown. At syempre, palalabasin natin yung kaluluhan itong bawang at sibuyas. At nung sumabog na nga ang kanilang kaluluwa, susunod ko na nga ilagay itong mga sardinas. Bali 2 pirasong sardinas pala ang ilalagay ko rito. Marami rin kasi yung ugbos ng Galyang na nakuha namin kaya kailangan namin 2 sardinas yung ilagay. Pero mas masarap sana kung 5 sardinas ang ilalagay namin dito para mas malasa talaga. At nung maibuhos ko na nga yung 2 sardinas dito sa may kawali, minekos-mekos ko na nga ito ulit para nga magsama-sama ang balat sa tinalupan. Agay!
At yun, binuhusan na ninyo ng tubig. Sabaw talaga itong mga bossing. At lalagyan rin namin ito ng kalamansi para nga mas maasim. Para nga magkalasa na ay lalagyan ko na ito ng asin. Magsama-sama na nga sila sa kaginhawaan. Para nga naman happy together talaga. Dahil kumukulo na rin ito ay ilalagay ko na nga itong mga palawan or galyang. Ginamitan ko na nga ng kamay sa paglalagay dito sa may kawali. Hindi ko nga maibuhos kasi nga may tubig yung planggana. Kaya dinadangkot ko na lang pa konti-konti. Or kung tawagin dito sa amin, hinahakbot-hakbot lang ba? Ayan nga, at nailagay ko na lahat ng mga ugbos dito sa may kawali. Siyempre, may mekos-mekos ko ulit ito. Dagdagan nga namin ito ng kaunting tubig pa. Ayan na mga bossing, luto na. Hahaluin ko lang ito ng kaunti at hahanguin na namin ito. Nung tinikman ko nga ito, talagang napakasarap nga. Hindi naman siya mapakla. Wala naman akong nalalasahang iba pa. Ang tanging panglasa ko lang talaga ay masarap. Ihawon to dito na ano dito, ang sayo ng manok. Prito kami ng isda. Yan. Tapos tuyo. Yan yun. Toto na. Dahon ng paglalatagan ng kanin. Yamas. Naglatag na nga si ninyo ng mga kanin dito sa may dahon ng saging. Para nga pagkatapos ko magprito ng isda ay nakaready na nga itong mga pagkain namin dito. Itong si Madam Carmela nga ay nilalagay na yung mga pili dito sa may dahon ng saging. Nilagay na rin ni Joshua at Ninyo itong naluto kong ugbos ng palawan or galyang. Dahil hindi pa naman nga ako tapos sa pagpiprito ng isda. Purdaasay muna kami sa mga nilantang pili. Sa mga oras na nga yan ay gutom na talaga kami lahat. Pagkatapos pa naman namin magprito ng labas na isda ay pilinito namin itong mga tuyo. Medyo nasunog nga itong mga tuyo sa pagkakaprito namin. Dahil nga naluto na itong tuyo, syempre kakain na kami mga bossing. So paano yan? Kakain muna tayo. Tara na, sabayan nyo na kami.